Hello po sa ating lahat. Napakaganda ng umaga. Magbigay nga tayo ng komento ukol dito sa balita na narinig ko kahapon. Ito yung ayuda. Ayon sa ulat, napakalaki ng pondo para sa ayuda. Ngayon, kung titignan natin, dapat ang government ay hindi nakatutok lagi sa ayuda. Dapat tignan din niya yung ibang paraan para makatulong sa mga, let's say, mga mahirap in a lasting way. Okay? Kasi pag ayuda, ilang araw lang, ilang linggo, wala na. So dapat tutukan ng government yung pagbibigay ng mga bagay na lasting, yung magiging permanent. Sabi nga sa isang kasabihan, kung gusto mo talagang tulungan ang isang tao, wag mo siyang bigyan lang ng isda, kundi turuan mo siyang mangisda para kahit wala ka na, wala nang magbibigay sa kanya, so mabubuhay na siya. Naniniwala ako diyan. Napakagandang guide yan sa atin. If you want to help a person, do not give him fish, but rather teach him how to fish. Para pag wala ka na, so na siya, no? Makasurvive na siya. Otherwise, kung puro ayuda, pag ubos na yung ayuda, balik siya muli sa kanyang original condition sa buhay. At saka kung titignan mo, may truism o may katotohanan yung sinasabi ng ibang critic na yung ayuda para bang pinapaboran yung mga tao na behind sa program na yan. So ayon sa naririnig natin, ito ngang speaker, Romualdez. So yan ang pangunahin daw na proponent ukol sa program na yan. Although, siyempre hindi naman natin alam kung talagang totoo or hindi. But, halimbawa nga, so magkaroon ng ayuda na yan, tayong mga Pilipino, huwag tayong bubuto doon sa mga tao na involved sa ayuda na yan. Ibuto natin yung mga tao talaga na sila ay concerned sa atin. Kahit wala silang naibibigay. Okay. Ang nakikita natin, ang problema talaga dito sa atin is that pag eleksyon, nanunuhol yung mga candidates, sila ay binuboto, then sila ay mananalo. So what will happen? Wala na tayong maasahan. Although hindi naman lahat, may mga politiko naman na talaga na tumutulong sa kanilang constituent, sa mga mamamayan, at para sa pag-unlad ng Pilipinas. Iboto natin yung may mga magandang vision para sa Pilipinas. Iboto natin yung mga walang bad records. Okay, alam na natin na may mga bad records, sumayaw lang, ibuboto natin. Hindi sana dapat ganyan, Okay, balik tayo dito sa ayuda, yung pinaka-topic natin. Tayo naman mga nabigyan ng ayuda, wag lang tayong magdepende lang doon. Yung ayuda, gawin natin na additional para sa pangangailangan natin. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pagsisikap,
tuloy-tuloy pa rin yung pagtatrabaho natin, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa natin para mapaganda ang ating buhay. Then may dumating, will and God. But wag masyadong magdepende lang doon, ano. Okay, so yun ang nakikita natin tungkol dito sa ayuda. At saka the truth is that based sa nakikita natin, talagang napakahirap identify kung sino talaga ang dapat bigyan. Sinisikap ng DSWD na talagang ibigay doon sa nararapat. Ngunit siyempre hindi rin ma-perfect talaga na ma-identify kung sino yung dapat bigyan. Okay, kung talagang maganda yan, bigyan lahat. Okay, kasi may mga situation, mga instances na may naririnig na ako na bakit si ganito nabigyan, bakit ako hindi, bakit yun mas malaki ang sira ng mas malaki raw yung sira doon sa bahay niya noong bagyo, ngunit hindi siya nabigyan. Pagkatapos yung isa minor lang ang sira, ngunit nabigyan siya. So yan lang naririnig natin, ano. Kaya para sa akin talaga na dapat yung ayuda na gamitin na lang doon sa mga project, programs na talagang makakreate ng permanent na tulong sa mga mahihirap. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.